We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas kung saan pag-uusapan na naman natin ang hindi matapos-tapos na issue ng impeachment case ni VP Sara. So last episode, pinaliwanag natin kung ano ba yung dahilan ng Supreme Court kung bakit sinabi lang illegal ang impeachment case ni VP Sara. Pero kahit na nagdesisyon ng Supreme Court, hindi pa rin sumusuko ang House of Representatives. Kasi noong August 5, 2025, nag-file sila ng motion for reconsideration para baligtarin ng Supreme Court ang kanilang desisyon. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung mga grounds ng House of Representatives sa kanilang motion for reconsideration at kung may merit ba ang kanilang argument. Pero before we start discussing the motion for reconsideration of the House of Representatives, recap muna natin kung ano ba yung mga reasons kung bakit sinabi ng Supreme Court na illegal ang impeachment case ni VP Sara. So yung unang reason ay dahil violate ng House of Representatives ang Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution na sinasabing bawal magkaroon ng dalawang impeachment proceeding laban sa iisang opisyal sa loob ng isang taon. Ito yung tinatawag nating one-year impeachment bar rule. Ang second reason ay dahil nilabag ng House of Representatives ang right to due process ni VP Sara dahil hindi binigyan ng House of Representatives si VP Sara ng kopya ng Articles of Impeachment at hindi rin siya binigyan ng pagkakataong sagutin ang impeachment complaint laban sa kanya. For a more detailed analysis of the decision of the Supreme Court, I suggest na panoorin niyo muna yung last episode where we discussed the reason kung bakit sinabi ng Supreme Court na illegal ang impeachment case ni VP Sara. At kung gusto nyong maintindihan kung ano yung mga arguments ni VP Sara sa kanyang petition para ipawalang bisa ang fourth impeachment complaint laban sa kanya, panoorin nyo ang episode na to. Ang link ng mga episode ay nasa description ng video na ito. So pag-uusapan natin ngayon ang motion for reconsideration. Ang sabi ng House of Representatives, through Speaker Martin Romualdez, they did not violate the one-year impeachment bar rule dahil sinunod lang daw nila ang nakalagay sa case na Francisco versus House of Representatives na sinasabing impeachment proceeding is initiated by the filing of a verified complaint and referral to the Committee on Justice. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. According sa House of Representatives, since hindi nila na-refer sa Justice Committee yung tatlong naunang impeachment complaint laban kay VP Sara, ibig sabihin hindi na-initiate ng tatlong naunang impeachment complaint ang impeachment proceeding laban kay VP Sara. Pero mali ang House of Representatives. Sinabi kasi sa Article 11, Section 3, Paragraph 2 ng 1987 Constitution na ang verified complaint shall be included in the order of business within 10 session days and refer to the proper committee within 3 session days thereafter. Ayon sa kasong Gonzales versus Chavez, the word shall is a word of command, meaning kailangan gawin. So, nung sinabi ng Article 11, Section 3, Paragraph 2 ng 1987 Constitution na ang verified complaint shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter, walang choice ang House of Representatives kundi gawin yon. Granted na naisama nga ng House of Representatives ang tatlong naunang impeachment complaint laban kay VP Sara sa order of business within 10 session days. Pero, sabi ng Supreme Court sa kanilang desisyon, hindi nagtatapos doon ang responsibilidad ng House of Representatives dahil ayon sa Article 11, Section 3, Paragraph 2 ng 1987 Constitution, kailangan pa rin nila itong i-refer sa Committee on Justice. Pero, hindi yan ginawa ng House of Representatives kasi imbis na i-refer ng House of Representatives ang naunang tatlong impeachment complaints sa proper committee, in-archive nila ito, which is contrary sa sinasabi ng Constitution na dapat i-refer sa proper committee. Hindi na rin pwedeng i-comply ng House of Representatives ang kanilang duty to refer the first 3 impeachment complaint sa proper committee dahil natapos na ang 19th Congress. At ayon sa Section 80, Rule 11 ng House of Representatives,
all unfinished business at the end of a term of a Congress ay deemed terminated. Meaning, yung tatlong naunang impeachment complaint is deemed terminated or dismissed nung nagtapos ang 19th Congress. So, bakit yung termination ng naunang tatlong impeachment complaint constitutes as an impeachment proceeding when in fact, hindi naman nila ni-refer ito sa proper committee? Bago natin sagutin yan, alamin muna natin kung para saan nga ba ang one-year impeachment bar rule. Ayon sa Gutierrez versus House of Representatives, may dalawang purpose ang one-year impeachment bar. Una ay para mapigilan ang paghaharas sa mga impeachable officials at para magawa ng mga mambabatas ang trabaho nila, which is gumawa ng batas. Para magkaroon ng one-year impeachment bar rule, may dalawang requirements na sinasabi ang Supreme Court sa Francisco versus House of Representatives. Ito nga yung filing ng verified impeachment complaint at yung referral sa Committee on Justice. Ayon naman sa Section 3, Paragraph 2 ng Article 11 ng 1987 Constitution, ang verified complaint must be referred to the proper committee within 3 session days after ma-include ito sa order of business. At that point, an impeachment proceeding is initiated at magsisimula na ang one-year impeachment bar. Sinabi ni Justice Joseph Lopez sa kanyang concurring opinion na ang constitutional purpose ng 10 and 3 session days sa Section 3, Paragraph 2 ng Article 11 ng 1987 Constitution is to prevent the indefinite suspension of impeachment complaints. Dahil kung wala yung mga deadline na ito, magkakaroon ng House of Representatives ng kapangyarihan na i-postpone indefinitely ang mga impeachment proceedings laban sa impeachable officials. In turn, ang impeachment proceeding ay magiging tool na lang na pwedeng gamitin ng House of Representatives kung kailan nila gusto. Ayon naman sa concurring opinion ni Justice Ramon Hernando, dahil walang finding ang House of Representatives kung i-dismiss nila ang impeachment complaint or magiging articles of impeachment ito, yung tatlong naunang impeachment complaint laban kay VP Sara ay nananatiling active and pending although unresolved. Dagdag pa ni Justice Hernando, dahil hindi sununod ng House of Representatives yung 10 and 3 session days according to Section 3, Paragraph 2 ng Article 11 ng 1987 Constitution, the House of Representatives essentially circumvented the one-year impeachment bar rule na ipinagbabawal ng 1987 Constitution. At ayon sa kasong Central Bay Reclamation versus Commission on Audit, sinabi ng Supreme Court kung ano yung hindi mo pwedeng gawin ng directly, hindi mo rin pwedeng gawin indirectly. Because of this, sinabi ng Supreme Court na ang hindi pag-akto ng House of Representatives sa tatlong naunang impeachment complaints in defiance sa timeline na inuutos ng Constitution also triggers the one-year impeachment bar rule. Ang sunod na argument ng House of Representatives ay mayroon daw silang karapatan kung ano yung impeachment complaint na gusto nilang i-initiate. Kaya yung 3 session days na binabanggit ng Section 3, Paragraph 2, Article 11 ng 1987 Constitution ay time frame lang daw kung kailan nila i-refer or hindi i-refer yung impeachment complaint sa Justice Committee. Kaya ayon sa House of Representatives, hindi ibig sabihin nun kailangan nilang mag-refer ng verified impeachment complaint within 3 session days from its inclusion sa order of business. Pero mali ang argument ng House of Representatives. Like I said kanina, sabi ng Section 3, Paragraph 2, Article 11 ng 1987 Constitution na ang verified complaint shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. Since the word shall is a word of command, ibig sabihin, walang choice ang House of Representatives na hindi i-forward sa proper committee ang impeachment complaint. There is only one instance kung kailan may choice ang House of Representatives kung i-refer nilang impeachment complaint sa Justice Committee. Ayon sa kasong Gutierrez versus House of Representatives, magkakaroon lang ng choice ang House of Representatives na hindi i-refer ang isang impeachment complaint sa Committee on Justice if may nauna ng impeachment complaint na nai-refer sa Committee on Justice. In this case, since wala pa namang naunang impeachment complaint ang nai-refer sa Committee on Justice, walang karapatan ng House of Representatives na hindi i-refer ang kahit ano sa tatlong naunang impeachment complaint laban kay VP Sara sa Committee on Justice. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat ng impeachment complaint na ihahain sa House of Representatives ay magiging impeachment proceeding na magti-trigger sa one-year impeachment bar. Kasi sa decision ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives, sham complaints o yung mga bogus na impeachment complaints para lang matrigger ang one-year impeachment bar, even if endorsed,
may be dismissed by the House of Representatives at hindi ito magti-trigger ng 1-year impeachment bar. So walang dapat ikabahala ang House of Representatives at ang taong bayan. With regard to due process, sinabi ng House of Representatives na hindi naman required ang due process sa impeachment proceedings ng 4th impeachment complaint kasi wala namang due process requirement na nakalagay sa Section 3, Paragraph 4, Article 11 ng 1987 Constitution. In fact, ayon sa House of Representatives, through Speaker Martin Romualdez, ang due process pagdating sa 4th impeachment complaint ay nasa Senate trial na mismo. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. So sinagot ito ng Supreme Court sa kanilang desisyon. Even if due process is not included sa Section 3, Paragraph 4, Article 11 ng 1987 Constitution, kailangan pa rin ng due process para sa respondent kasi hindi dapat ihiwalay ang Section 3, Paragraph 4, Article 11 from the rest of the provisions of the Constitution, particularly yung Bill of Rights. Pero aside from that, intention din ng mga gumawa ng 1987 Constitution na may due process in impeachment proceedings. Ayon sa mga deliberations ng 1987 Constitution, sinabi ni Ricardo Romulo na isa sa mga gumawa ng 1987 Constitution na ang mga impeachable officials ay entitled to the Bill of Rights during impeachment proceedings kasi sila ay citizen of the Philippines. Kaya hindi pwedeng pagkaitan ng House of Representatives si VP Sara ng kanyang right to due process. Lastly, sabi ng House of Representatives, dapat i-apply daw ng Supreme Court ang kanilang ruling prospectively. Kapag sinabi nating prospective application, ibig sabihin, dapat ang application ng doctrine ay para sa mga susunod na kaso, hindi yung kaso ni VP Sara. Sa madaling salita, ayaw ng House of Representatives na ipatupad ng Supreme Court ang desisyon nila sa kaso ni VP Sara. Pero hindi pwede masunod ang gusto ng House of Representatives. Katulad ng sinabi ko kanina, dahil sinircumvent ng House of Representatives ang 1-year impeachment bar ng Constitution, yung second impeachment proceeding, which is the 4th impeachment complaint, ay void ab initio o walang bisa. Sa kasong Municipality of Tupi versus Faustino, sinabi ng Supreme Court na as a general rule, hindi pwedeng maging source ng kahit anong karapatan ng isang batas o administrative act na walang bisa. Ang exception dito ay ang Doctrine of Operative Fact. Sa kasong Makalintal versus Comelec, sinabi ng Supreme Court na ang Doctrine of Operative Fact ay paraan upang kilalanin ang possibility na hindi lahat ng epekto ng illegal na batas bago ito ay deklarang walang bisa ng court ay pwedeng burahin o baliwalain. In fact, sinabi ng Supreme Court sa kasong Araulio versus Aquino na ang Doctrine of Operative Fact ay maaari lang i-apply kapag ang pagkawalang bisa ng isang batas ay magre-resulta sa injustice. Otherwise, hindi natin pwedeng gamitin ang Doctrine of Operative Fact. Para mas madaling maintindihan, magbibigay ako ng halimbawa. Sa kasong OCA versus Castañeda, mayroong isang judge na sinuspende ng Supreme Court. Habang suspended ang judge, nag-i-issue siya ng mga decisions. So ang issue is, kung yung mga decisions ba na inilabas ng judge habang siya ay suspended ay walang bisa. By applying the Doctrine of Operative Fact, sinabi ng Supreme Court, may bisa pa rin ang mga decisions na inilabas ng judge kahit siya ay suspended. Although ordinarily, yung mga decisions ng judge nung siya ay suspended ay wala talagang bisa, yung epekto ng kanyang mga decision ay hindi dapat agad-agad na ipawalang bisa, lalo na para sa mga partido na in good faith umasa sa desisyon ng judge. Kasi hindi naman alam ng mga partido na ang judge na humawak sa kanilang kaso ay suspended pala. Basically, nagtiwala lang sila na yung judge na may hawak ng kanilang kaso ay may authority pa rin na humawak ng kaso. Kaya hindi sila dapat magdusa sa bagay na hindi naman nila alam. Pero ang Doctrine of Operative Facts ay ang exception lang sa general rule na walang bisa ang mga illegal na batas o gawain. Otherwise, may mga taong makikinabang sa isang void constitutional act. Pakinggan natin ang mas magandang paliwanag ni Senate President Chis Escudero tungkol dito. Gamit po ang sinulat na desisyon ni Justice Tony Carpio sa League of Cities versus Comelec. Ito ang sinabi po niya. The invocation of the operative fact doctrine is an admission that the law or act is unconstitutional. Sa parehong desisyon, sinabi din ni Justice Carpio, it will open the floodgates to wanton enactment of unconstitutional laws and the commission of unconstitutional acts and a mad rush
for their immediate implementation before the court can declare them unconstitutional. This view, according to him, is an open invitation to serially violate the Constitution and be quick about it. Sinabi rin ng Supreme Court sa kasong FDCP versus Colon Heritage Realty na hindi pwedeng gamitin ang Doctrine of Operative Fact para sa pakinabang ng mga partido. In fact, ito rin ang sentimiento ni Senate President Cheese Escudero. Sinabi din po ni Justice Carpio sa desisyong Aralio versus Aquino, those who acted in bad faith with gross negligence cannot invoke this doctrine. Hindi po pwedeng pakinabangan nung taong gumawa ng unconstitutional at illegal act ang doktrinang ito. Pwede lamang po itong gamitin ng mga partidong walang kinalaman dun sa ginawang mali, masama o di naaayon sa saligang batas. Sa kaso ni VP Sara, magiging unfair sa part ni VP Sara kung hahayaan ng Supreme Court na makinabang House of Representatives sa unlawful act na mismong sila ang gumawa, which is yung circumvention nga ng one-year impeachment bar ayon sa 1987 Constitution at yung violation of due process ni VP Sara. Kaya I submit na hindi pwedeng i-apply ang Doctrine of Operative Fact sa kasong ito kasi mismo ang House of Representatives ang gumawa ng unconstitutional act. Kaya in my opinion, ang motion for reconsideration ng House of Representatives ay dapat ma-dismiss. Just to reiterate, hindi po ako DDS, dilawan or maka-administrasyon or oposisyon. Ako po ay para sa batas at sa taong bayan. Kaya kung may ginawang mali, kahit sino pa yan, dapat siyang managot sa batas ng Pilipinas. Yan ang ating episode for today. Sana ay may natutunan kayo. For more videos, please like, subscribe, and share. And I'll see you next week. Session adjourned.